for the trials your victory can claim. May every testing bring honor to your name. Sometimes magandang umaga po sa bawat isa. Tayo papasalamat sa Panginoon na meron pa rin po tayong pagkakataon para magsama-sama ilang mga kapatiran natin sa church. So we are well below sa 10% ng capacity ng ating pong bahay-sambahan. Pero pa rin ilang kapatiran na parating. Pero salamat sa Diyos na tayo mo ay may gawain pa rin. We are on our first part sa ating pong gawain pag Sunday morning, ang ating Sunday school. At sa nakikita ko ng iba, wala sa aquarium si Brother Paul, hindi sa biyaya ng Diyos ay ginamit ng ating kapatid na Brother J. Oliveros, pastor po sa JCBC Siling Bata Party. At naglagay tayo dito para mamaya sa preaching ay pwede na po natin tanggalin ang ating face mask para hindi na pupunta dyan kung ano man yung pupunta. Yun nga lang, nakakahiya kung mayroong butil-butil dito mamaya pagkatapos. So, salamat sa Diyos sa bawat isang naririto. We praise God. Tayo po ay meron pa rin po gawain. Mamaya ho, alas 10 ang live streaming ng ating morning worship service. Pero maganda ang ating lesson. I'm very much excited. Yes, excited po ako sa lahat ng pag-aaral na tungkol sa Panginoon. Pero ito pong ating pag-aaralan ay medyo malapit, medyo mas malapit, medyo mas mabigat sa aking personal na kalooban. Hindi mabigat in a negative sense, hindi mabigat in a positive sense. At pag-aaralan po natin ang pagiging omnipotent ng ating Panginoon. So bago ho yun, tayo muna umawit ng books of the Bible at isang himno ng pananampalataya.
lahat. Tayo po lumawit po ulit. Awitin po natin, Now I Belong to Jesus. Jesus, my Lord, will love me forever. From Him the war of evil can sever. He gave His life to ransom my soul. Now I belong to Thee. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Once I was lost in sin's degradation, Jesus came down to bring me salvation, lifted me up from sorrow and shame. Now I belong to Thee. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Joy floods my soul, Lord Jesus has saved me, freed me from sin that Lord had enslaved me. His precious blood He gave to redeem. Now I belong to Thee. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Now I live some time alone, but for eternity. Purihin po ang Panginoon at napakagandang awitin. Now I belong to Jesus. And I hope bawat isa na narito, paging ang ating mga kaibigan o kapatiran na sa mga bahay-bahay, can answer with a definitive yes. I belong to Jesus. I believe the gospel. Ako'y tinubos ng ating Panginoong Kristo at ako'y sumasampalataya sa Ebanghelyo. That's why I belong to Jesus. Oh, mga kapatid, hindi nyo alam ang gaang ng pakiramdam na magsalita dito ng walang mask. Yun lang naglalakad ka ng nakamask ay may kahirapan at yung pang tuloy-tuloy na pagsasalita ay lalo na. At salamat sa Panginoon at meron ho tayo nito ngayon. At salamat sa Diyos at meron ho tayo mga bagong box fans dito sa church. 2 papasok, 1 palabas. Ang punto niyaan ay ang hangin sa loob ng church ay patuloy na umiikot, napapalitan. At isa ho yan sa mga main issues na ibinabato sa mga churches. Kaya daw napakahigpit ng gobyerno sapagkat poor ang ventilation, poor ang circulation ng hangin at mas prone daw sa paghahawahan ng COVID-19. So, salamat sa Diyos, we are doing what we can and I hope lahat ho ay nakapagtala doon sa ating record notebook for our contact tracing. At kailangan ho yung pangalan, address at phone number at yan ho ay required ng gobyerno sa bawat establishmento at kabilang ho ang mga bahay-sambahan. Well, kagaya ho nung sinabi ko ho kanina, ang atin hong paksa ngayon ay isang napakagandang paksa. Kung ikaw ay isang mananampalataya, ito ay paksang mahal na mahal at napakahalaga sa ating pananampalataya. Ngunit, itong paksa rin naman na ito ay hindi komportable. Dahil, sabi nga ho ng isang mangangaral na si John Piper, ang tao sa ating buhay, gusto natin at nasanay tayo na tayo ang may hawak. That is,
kontrolado natin ang mga bagay-bagay. Halimbawa, sa pagluluto, gusto mo, kontrolado mo ang lakas ng apoy. Sa telebisyon, gusto mo, hawak mo ang remote control. Sa sasakyan, gusto mong, ayaw mo nang hindi mo kontrolado ang bilis. Tama ba, Brother Alex? Gusto mo, kontrolado mo yung bilis ng sasakyan. Pero sa atin hong pag-aaralan, itutunay ay isang napakadakilang katotohanan, pero hindi komportable. Oo, at marami kahit Kristiyano, even true believers, sometimes find this doctrine uncomfortable. Hindi komportable. Sapagkat ang katotohanan na ating pag-aaralan ngayong umaga tungkol sa ating Panginoon o sa katangian ng Diyos, the attributes of God, is the doctrine of God's omnipotence. And when we say God is omnipotent, God is all-powerful. That means all power is given, or all power is in God, or God has all power. At hindi lang ibig sabihin nito malaki ang muscle niya na kaya niyang buhatin ang lahat ng bagay, kung hindi nasa kanya din ang lahat ng otoridad. At dito sa bagay ho na ito, marami ang hindi komportable. Well, hingin muna natin ang tulong ng Panginoon para ho sa ating pagsisimula. Let's pray. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri, niluluwalhati, pinapasalamatan ng iyong dakilang kabutihan sa amin, biyaya mo, tunay Panginoon, maging ang iyong pagliligtas sa amin. Salamat, O Diyos, sa aming Panginoong Jesus na namatay para bayaran ang aming mga kasalanan at muling nabuhay sa unang araw ng linggo. Kaya kaming mga mananampalataya ay natitipon sa unang araw ng linggo upang alalahanin, ipagdiwang at purihin ang katotohanan ito, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat sa mga kapatirang naririto sa bahay-sambahan. Ganoon din sa mga kapatirang nasa mga tahanan na nakatunghay sa aming pong gawain ngayon. Lord, tulungan mo po kami. Tunay, ang daming mga umaagaw ng pansin. Tunay, ang daming mga alalahanin. Nawa, O Diyos, may alay namin sa iyo ang katampatang papuri, pagsamba. At sa pag-aaral namin ngayon ay magkaroon kami ng handang puso at kaisipan, handang mag-aral at magpasakop sa iyong mga katotohanan. At lahat ng ito, O Diyos, ay aming hinihiling sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, naalala ko ho last year, if I remember it correctly, it was last year, hindi tayo nagkaroon ng youth camp this year dahil sa pagputok ng Bulkang Taal at sa ating current pandemic. Pero last year ay umakyat sa Tagaytay ang ating mga young people for a youth camp. At ang paksa last year, if I remember correctly, is about God. Mga katangian ng Panginoon. At isa ho sa nabigay sa akin na paksa tungkol sa Diyos ay ito mismo, patungkol sa pagiging makapangyarihan ng ating Diyos. At naalala ko ho, ang aking ginamit na pambungad sa pag-aaral ho na yun ay ang katotohanan o karanasan ko ho na ako ay nag-prepare ng TV. Last year, nung panahon ng camp, May, ay kasalukuyang nagbubuntis ang aking asawa. At hindi ganong, medyo naging sensitibo, medyo naging masela ng pagbubuntis ni Sister Jonah. At alam ko ho, ilang araw akong mawawala, 3 araw to be or 4 na araw. At meron naman ho siyang mga nakasama dito sa bahay, pero ipinaghanda ko siya ng ilang mga bagay na maaari mapaglibangan niya sapagkat siya ay naka-bed rest nung panahon na yon. At isa sa mga pinaghanda ko ay naglagay ako ng isang maliit na telebisyon sa kwarto upang kahit hindi na siya lumabas ay makapanood man lang siya ng ilang mga bagay-bagay. Nag-download ng ilang mga panoorin. Ngunit ako ho ay nagkaroon ng problema. Nung nilagay ko na yung telebisyon sa kwarto, hawak ko yung remote para buksan at ilipat at ipakita kung paano ang pwedeng at kailangan gawin, ay ayaw bumukas. Kumuha ako ng bagong baterya, pinalitan ko ng bagong baterya, ayaw pa rin gumana. At kagaya nung ginagawa ng iba, medyo pinukpuk-pukpuk ng kaunti. Tingnan ko kung nakasaksak yung TV, nakasaksak naman. At sinusubukan kong buksan, ayaw pa rin gumana. Nakaka-frustrate, nakakainis.
Kasi hindi ko makontrol yung telebisyon na gusto kong kontrolin. Now, as I remember the question na aking sinabi ho nung camp, ganun ba ang Diyos? Meron bang mga pagkakataon na meron siyang gustong gawin, gustong i-accomplish, gustong kontrolin sangayon sa kanyang kalooban, ngunit napuprostrate siya sapagkat hindi mangyari ang gusto niya? Do we have a frustrated God? Well, the answer of Scripture is definitely no. Now, para sa nagtataka ko anong problema, ang problema ho ay nakuha ko yung ibang remote. Mali yung remote. Kaya remote ng TV sa labas yung nahawakan ko at hindi yung remote ng TV maliit na pinasok. Kaya pala hindi makontrol. Pero pagdating sa Panginoon, hindi ho ganun ang ating Diyos. Kaya yung sinabi ho natin, pinag-aaralan natin sa ating lesson ang attributes ng Diyos, incommunicable attributes of God. We studied about the aseity of God, or God is independent. The immutability of God, God is unchanging. The infinity of God, God has no limitations. At ito ay kadalasan may bibigay sa apat na aspeto. The eternality of God, God's limitless or infinity with regards to time. That is, He is not bounded or under time. The omnipresence of God, ang Diyos ay hindi limitahan pagdating sa espasyo. Lagi siyang naririyan at every time at 100%. And lastly, we studied last time the omniscience of God. God knows all things. Alam niya ang lahat ng bagay. Ang sabi ng salita ng Diyos, known are to God are all His works from the beginning. Ang Diyos ay hindi nanguhula. Ang Diyos ay hindi nagdo-drawing pa ngayon hindi siya nagdo-drawing hanggang ngayon ng plan B or plan C. Alam niya na ang mga gagawin niya even from the beginning. Hindi siya nagugulat, hindi siya nag-iisip ng iba pang plano. At bakit ganun? At kung makikita ho natin, itong mga katangian ng Diyos na ito ay magkakasama. Hindi pwedeng batakin ng isa. Pag inalis mo ang isa, para siyang house of cards. Pag inalis mo yung isang card, it will all collapse. At ang katotohanan na ang Diyos ay omniscient, omnipresent, God is eternal, at lahat ng ito ay magkakasama, at kaisa ho dito sa ay ang ating pag-aaralan ngayon, the omnipotence of God. That word omnipotence came from the Hebrew, or from the Latin word omni, meaning all, and the word potens, meaning powerful or power. Kaya pag sinabi natin the medicine is potent, the potency, hindi yung gamot, kundi ibig sabihin ay yung effectivity o yung kapangyarihan o yung epekto nito. Now, all of this, again, pag sinabi na, Diyos ay makapangyarihan sa lahat, walang saysay kung hindi sang-ayon sa sariling kapahayagan ng Diyos patungkol sa Kanya, sa Kanyang salita. So, buksan ho natin sa Revelation. Revelation chapter 19. Revelation chapter 19. Medyo nakakatuwa lang dahil sa ilang buwan, 6 na buwan akong nakamask lagi. Pag nagsasalita dito ay parang medyo hinahanap-hanap ko ngayon. Ano? Revelation chapter 19 verse 6. Revelation chapter 19 verse 6. And this is the only verse in the Bible that this word omnipotent, or at least in the King James English translation, that word omnipotent is found. Revelation 19 verse 6, ito po ang sabi, And I heard, as it were, the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thunderings, saying, Alleluia! For the Lord God, what? Omnipotent reigneth. For the Lord God, omnipotent reigneth. At itong word na omnipotent po na ito ay dito nga lang natatagpuan, pero yung Greek word ho nito na translated sa iba't ibang mga salita, at isa sa mga isa sa mga madalas na translation nito is the word Almighty.
Kaya pumunta ho tayo sa Revelation chapter 1. Revelation chapter 1 and verse 8. Revelation chapter 1 verse 8. Ano po ang sabi ng salita ng Diyos? I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, which was, and which is to come, the what? The Almighty. By the way, sa verse 7, pag tinignan niyo ho, malinaw, ang tinutukoy diyan ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya ho, yung mga nagdadahilan na si Jesus ay hindi Diyos o Diyos pero mas mababa, ay hindi uubra. God, the Lord Jesus Christ, is Almighty God. The Father is Almighty God. The Holy Spirit is Almighty God. That's why we believe in the Triune God, in the doctrine of the Trinity. Nevertheless, ang punto ho natin dito, that word omnipotent, Almighty, ay ginagamit patungkol sa Panginoon. Now, how will we define the word omnipotent patungkol sa katangian ng Diyos? Well, let me borrow some definitions from very good theologians. Let me read first mula kay Louis Berkhof sa kanyang Summary of Christian Doctrine. Sabi ni Louis Berkhof, the power to execute His will is called His omnipotence. Yun daw kapangyarihan ng Diyos na i-execute or ganapin yung kanyang kalooban. It does mean that He can, by the mere exercise of His will, to bring to pass whatsoever He has decided to accomplish, and that if He so desired, He can do even more than that. So ang Diyos daw ay makapangyarihan sa lahat, nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan, at ang sinasabi nito ay nasa Kanya ang lakas o kapangyarihan at otoridad para ganapin ang Kanyang kalooban. From A.W. Tozer, ang sabi niya, sovereignty and omnipotence must go together. One cannot exist without the other. To reign, God must have power, and to reign sovereignly, He must have all power. And that is what omnipotent means, having all power. Sa ibang mga pag-aaral ho natin, if you remember, na daanan na ho natin itong pag-aaral tungkol sa pagiging makapangyarihan ng Diyos, at it should be viewed in two ways. Sabi nga ho natin na sa Kanya ang lahat ng lakas, ibig sabihin, kaya niya. At nasa Kanya rin lang lahat ng otoridad. Ibig sabihin, may kapangyarihan siya. Halimbawa nga ho na madalas kong ginagamit, isa sa kinikilalang pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo ngayon ay walang iba kung hindi ang presidente ng Amerika, si Donald Trump, President Donald Trump. Sa kanyang kapangyarihan, napakatindi. Pero pag pumunta siya dito sa Pilipinas, sinong masusunod? Si Duterte. Tama ho? So nakita nyo sana yung pagkakaiba. Maaring si Donald Trump ay malakas ang kapangyarihan, pero pagdating sa otoridad, limitado yun doon sa United States of America. He might have more power than Rodrigo Duterte, pero pagdating dito, he doesn't have authority. Nasa kanya nga yung lakas, pero hindi niya magagamit sapagkat wala siyang otoridad. So when we speak of the omnipotence of God, sabi nga ni A.W. Tozer, sovereignty and omnipotence must go together. Yung word na sovereignty, His authority, doon pumapatungkol, yung kanyang omnipotence, His power, yung lakas niya, yung kapangyarihan niya, it goes together always. So muli, sabi ni Wayne Grudem, God's omnipotence means that God is able to do all His holy will. Kaya ng Diyos na gawin ang lahat ng Kanyang banal na kalooban. So ngayon pupunta tayo sa Bible. So these are definitions na ibinigay ng mga theologians as summarized definition.
At sang-ayon ito sa salita ng Diyos. So we will look at Bible verses. So meron tayong ilang mga talatang pupuntahan that clearly shows these truths na ang Diyos ay omnipotent. So magsisimula ho tayo sa lumang tipan. Let me invite you to open your Bibles please to the book of Job. Job chapter 11. Job chapter 11. At basahin ho natin verses 7 hanggang 10. Job chapter 11 verses 7 hanggang verse number 10. Nakita na ho ba? Okay, ito po ang sabi. Canst thou by searching find out God? Canst thou find out the Almighty unto perfection? And so these are rhetorical questions. Pwede mo bang lubos na malaman ang lahat patungkol sa Diyos? The answer is no, of course not. It is as high as heaven. What canst thou do? Deeper than hell. What canst thou know? The measure thereof is longer than the earth and broader than the sea. If he cut off and shut up or gather together, then who can hinder him? At dito sa verse na ito, sa verse 7, God is called the Almighty. At pagdating sa verse number 10, gusto ko makita natin yung sinabi, if He, that is God, if He cut off, or shut up, or gather together, then who can hinder? Kung siya ang pumutol, siya ang magsara, siya ang magtipon, sino makakahadlang? The simple question is this, kung may gustong gawin ang Diyos, sino makakahadlang? And the answer is no one. No one, absolutely no one. So it clearly shows our God is omnipotent. Walang makakahadlang sa Kanya. Pag ninais niya, kapag niloob niya, ito ay mapangyayari. Psalm 115 verse, nandiyan na tayo sa book of Job, Job 44. Job chapter 44, verse number 2. Job 44, verse 2. Again, speaking of almost the same thing through different ways. Ang sabi ng Job 44, verse 2, I know that thou canst do everything, and that no thought can be withholden from thee. Alam niyo, merong mga tao, they do not know. They do not know that God can do everything. They deny the fact, the clear biblical truth that God is omnipotent, that God is sovereign. Well, from the book of Job, punta tayo sa Psalm 115. And I hope na naalala niyo ho yung ilang mga pangangaral natin mula sa awit na ito, Psalm 115. At dito ay ikinumpara ang Diyos sa mga Diyos-Diyosan. Ang mga Diyos-Diyosan may bibig, hindi nakakapagsalita. May kamay, walang nagagawa. May ilong, hindi nakakaamoy. May tainga, hindi nakakarinig. May mata, hindi nakakakita. Walang buhay ang mga, actually, walang buhay, walang kapangyarihan ang mga Diyos-Diyosan. Pero pagdating sa Diyos ng Biblia, sa Diyos ng Kristyanismo, ang sabi, simulan natin sa verse 2. Doon yung pangungutya ng mga hindi mananampalataya. Wherefore should the heathen say, where is now their God? Nakita niyo ho? Ang context ho nito, yung mga heathen, yung mga pagano, sumasamba sa mga Diyos-Diyos. Yung Diyos namin, ito, gawa sa ginto, ang laki-laki. Nasaan yung Diyos niyo? Yun ang hamon nila. Ang sabi ng salita ng Panginoon, ang sabi ng mga awit, verse 3, but our God is in the heavens. He hath done whatsoever He hath pleased. Ang aming Diyos ay nasa langit. Ipinapakita yung kanyang kataasan
At ang sabi niya, ginawa niya at ginagawa niya anuman ang kanyang naisin. Andun sinabi, yung Diyos-Diyosan yun, laki-laki nga, kitang-kita, gawa sa ginto, pero walang kayang gawin. Pero ang ating Diyos ay nasa kalangitan at ginagawa niya ang lahat ng sang-ayon sa kanyang kalooban. Well, from the book of Psalms, let's go now to the book of Isaiah. Isaiah, yes, we can go to many more passages, pero this only will be selective. Isaiah 14. Isaiah 14 and verse number 27. Isaiah chapter 14, verse number 27. Ano po ang sabi? For the Lord of hosts hath purposed, and who shall disannul it? And his hand is stretched out, and who shall turn it back? Pinlano na ng Diyos. Sino makakapigil? Ginawa na ng Diyos. Sino makakapagpawalang bisa? Inunat na ng Diyos yung kanyang kamay. Sino makakapagbalik? Again, these are rhetorical questions and the answer is no one. Walang makakapigil sa ating Panginoon. By the way, meron hong mga grupo ng pananampalataya na nagsasabing ang Diyos ay gumagalaw lamang sa pamamagitan ng ating pananalangin. And therefore, by application, pag nanalangin ka, pwede mong pigilan ang Diyos. And that is not true. Maliwanag ang sinasabi ng Biblia, walang makakahadlang sa kalooban ng Panginoon. Well, habang tayo na sa book of Isaiah, let's go to chapter 46. Isaiah chapter 46. Simulan ho natin sa verse number 9. Isaiah 46 verse 9. Isaiah chapter 46 verse 9. Ano po ang sabi? Remember the former things of old, for I am God and there is none else. I am God and there is none like me. Pinapaalala ng Diyos na siya ang Panginoon, walang katulad niya, at is binigay ng Diyos ang isa sa mga katangian niya na nagbubukod tangi sa Kanya. At ano ito? Declaring the end from the beginning and from ancient times as things that are not yet done. Sinasaysay. Yun yung word na declaring. Isinasaysay niya, inahayag niya, nagpapahayag ng wakas mula pa sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Makita niyo ho yun? Paano nasabi ng Diyos, paano na ipahayag ng Panginoon ng ating Panginoong Jesucristo ipapanganak ng birhen? Alam niyo, ang doktrina at kaisipan ng iba, ang Diyos ay merong special na teleskopyo at sinilip niya kung anong mangyayari sa hinaharap. Yun pala yun. Well, that is false. Hindi lang tinignan ng Diyos kung ano mangyayari sa hinaharap. Kung hindi ang sabi ng salita ng Diyos, how is He able to declare the end from the beginning? Paano niya nagawang ihayag yung hindi pa nangyayari, na ihayag niya na? Paano? Well, ang sabi niya sa verse number 10, declaring the end from the beginning, and from ancient times as things are not yet done, saying, my what? Counsel shall stand, and I will do my pleasure. The word counsel is an Old English. Ang ibig sabihin niyan is plan. Yung plano ko, mangyayari. Alam niyo ho, maaaring medyo kita nyo na ang itsura nitong malaking gusali sa ating gilid, pero meron akong pwedeng tawagin para ipakita sa inyo at ipaalam sa inyo kung ano talaga yung eksaktong mangyayari. Bakit ho? Kasi merong gumuhit niyan. At yung gumuhit, yung nagplano, alam niya kung ilang bakal, alam niya kung gaanong karaming buhangin, alam niya kung anong kulay ang mangyayari, yung ilaw, yung saksakan, saan mapupunta. Bakit? Dahil siya yung nagplano. Bakit alam ng Diyos? Bakit kaya niyang ihayag? Kasi siya ang nagplano.
plano. At ang sabi niya, my counsel shall stand. Siguradong mangyayari. Kaya kaya niya ngang sabihin yung mga mangyayari sa hidaharap sapagkat siya ay makapangyarihan sa lahat at magaganap ang sang-ayon sa kanyang magalingin o sa kanyang kalooban. Well, pumunta naman ho tayo sa Bagong Tipan. Sa Bagong Tipan, isa ho sa mga kilalang verse pero naaabusong verse ay ang Luke chapter 1. Luke chapter 1 verse number 37. Luke chapter 1 verse number 37. Well, ang context ho nito ay ipinahayag ng anghel kay Maria ang plano ng Diyos. Anong plano ng Diyos, Maria? Magbubuntis ka. Manganganak ka ng isang lalaki at no end. Pero nagtanong si Maria, paano mangyayari ang bagay na ito? Paano mangyayari? Sa verse number 34, then said Mary unto the angel, how shall these things be, seeing I know not a man? Paano ko manganganak? Wala pa akong relasyon, wala pa akong karanasan sa atin at tinutukoy ni Maria ay sexual union with a man. At anong sabi ho ng anghel? And the angel answered and said unto her, the Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also the holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. At nagbigay pa siya isang example. Ang sabi niya, nagbigay siya ng example, and behold, thy cousin Elizabeth, she hath also conceived a son in her old age, and this is the 6th month with her who was called barren. Unless magtataka ka, yung pinsan mong si Elizabeth na matanda na, nabaog, ngayon buntis. At saka sinabi ng anghel sa verse 37, for with God, nothing shall be impossible. Now, yung verse ho na yan ay madalas natitwist at nai-apply ng mali, na para bang sa Diyos, kahit anong gustuhin mo, pwedeng ibigay ng Diyos. Well, actually, baligtad. Ang punto ng Luke 1:37, anumang planuhin, naisin ng Diyos, pag kung ninais at pilano ng Diyos na magbuntis ang isang birhen, magbubuntis dahil walang imposible sa Diyos, magagawa niya ang kanyang kalooban. Kailangan ko magpigil na baka masuntok ko itong acrylic glass ko na ito. Ayun ang punto ng Luke 1:37. Hindi ito nagsasabing anuman ang gustuhin mo, ibibigay na. No. Anuman ang gusto ng Diyos, gagawin niya. Yun ang punto. Why? Because He is omnipotent. Because He is all-powerful. Isa pang talata ho at na uubos yung ating oras dito, and I hope na tumitibay. I hope na nakikita natin, well, ito bagay na nandiyan lang kundi malinaw sa salita ng Diyos. Sa Ephesians chapter 1 verse 11. Ephesians chapter 1 verse 11. Ano po ang sabi? In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who what? Who worketh all things after the counsel of His own will. He, God, worketh all things, not some things, not many things, not most things, but all things. He worketh all things after the counsel of His own will. That's why we can faithfully and comfortably say yung sinabi ng Romans 8:28, and we know that all things work together for good because God worketh all things after the counsel of His own will. So again, with these verses, and we can only be selective, at marami pang mga talata sa Bible na malinaw na nagpapakita na ang ating Diyos ay Diyos na soberano. At dito lamang sa mga talatang ito, makikita natin yung dalawang side ng pagiging omnipotent ng Diyos. That is, all power is in Him, and all authority also is in our Lord. In another way of saying it,
He is sovereign. Kaya tama ho yung sinabi ni A.W. Tozer, omnipotence and sovereignty goes hand in hand. Hindi po pwedeng wala. Now, let us just clarify some things about divine omnipotence or God's omnipotence, ang pagiging makapangyarihan ng ating Panginoon. And I'm borrowing from the theologian William T. Shedd. Ang sabi niya, when it comes to divine omnipotence, it means divine omnipotence is power without limit. Kapangyarihan na walang hanggan. Sabi niya, He accomplishes much by appointed means. Ang Diyos ay walang hanggan sa kapangyarihan, pero gumagamit din siya ng mga kaparaanan. Okay? He establishes and accomplishes much by appointed means. Siguro ho para mas maging maano ho ito sa ating kaisipan ay yung mga tinatawag nating mga natural na bagay. Natural na nag-evaporate ang dagat, pumupunta sa ula, nagiging ula, pumupunta sa lupa, umuulan. Tawag natin dyan ay water cycle ba? Life cycle, motorcycle, lahat na ng cycle. Pero, ang punto ho dito mga kapatid, ang Diyos ay gumagamit ng mga kaparaanan. Pero it does not mean na hindi umiiral o gumagana ang kapangyarihan ng Diyos sa mga bagay na yan. Actually, kahit ang mga bagay na ito ay pinaliwanag ng siyensya, dito pa rin ang maliwanag na kapahayagan ng salita ng Diyos na ang kapangyarihan ng Diyos o ang Diyos mismo ay aktibong kumikilos sa mga bagay na ito. Buksan natin sandali sa aklat ng mga awit. Psalm 104. 104th Psalm. Awit 104. Psalm 104, medyo mahaba-haba ho ito, pero I hope ay mamangha tayo sa makikita natin kung paano ang Diyos ay kumikilos, gumagawa, ang kanyang kapangyarihan ay aktibo sa lahat ng kanyang nilikha. Oo, so maging sa mga natural na sinatawag ho natin. Ang sabi ng Psalm 104 verse 10, dito natin simulan. He, that is God, sendeth the springs into the valleys which run among the hills. Ay, yung springs, tumutubo ang mga bulaklak, tumutubo ang mga damo. Ang sabi ay He sendeth. Ang nagbibigay daw nito, ang nagpapadala daw nito ay walang iba kung hindi ang Diyos. They give drink to every beast of the field and the wild asses. Quench their thirst. Siguro ho, hindi natin masyado itong mapinta sa ating kaisipan. Sapagkat sa ibang mga lugar, nag-niebe. Tama? Nag-yelo. Pag nag-yelo, ano mangyari sa mga ilog, sa mga batis? Yelo. Walang mainom ba ang mga hayop? When spring comes, ano mangyari? Yung yelo na yun ay matutunaw. Ano mangyari sa mga batis? Aagos ulit. Ano mangyari sa mga hayop? May iinom na. So itong ginagawa ng Diyos na ito, they give drink to the beasts of the field and the wild asses quench their thirst. 12, by them shall the fowls of the heaven have their habitation, which sing among the branches. He, that is God, watereth the hills from His chambers, and the earth is satisfied with the fruit of thy works. Wow! Yung pag-ulan sa mga bundok, yung mga pag-ulan sa mga lugar-lugar, ang Diyos ang nagpapaulan, ang Diyos ang nagbibigay ng siya nagdidilig. Verse 14, He causeth the grass to grow for the cattle, and herb for the service of man. May man nakakain yung bakang damo, pinapatubo ng Diyos. At yung mga gulay, alam ko ho, yung aking binan na lalaki ay masipag magtanim. Pero sino ang nagpapatubo ng mga yun? Walang iba kung hindi ang Panginoon. He may bring forth food out of the earth. Verse 15, and wine that maketh glad the heart of man, and oil that maketh his face shine, and bread which strengtheneth man's heart. That provision of man's basic needs, even the enjoyment of man, yung mga nai-enjoy natin.
Maaari kaninang umaga, humigop ka ng masarap na sabaw o kape o Milo o kung ano man ang iyong ininom na nagpailit ng iyong sikmura na enjoy mo. Ito daw ay kaloob ng Panginoon. Verse 16, the trees of the Lord are full of sap, and cedars of Lebanon which he hath planted. Tuloy ho natin, where the birds make their nest, as the stork of the fir trees of her house. The high hills are a refuge for the wild goats, and the rocks for the conies. He appointed the moon for seasons. The sun knoweth its going down. Ba't hindi na-late ang araw? Ba't nadadetermine kung kailan siya lulubog? Yung mga pabalit-palit na mga seasons, panahon, it's all according to the appointing and working of God. Thou makest darkness, and it is night, wherein all the beasts of the forest do creep forth. Yung mga naghahunting na mga hayop ng kagubatan, kadalasan, hindi lahat, pero marami ang lumalabas kapag gabi. Ito yung disenyo lahat ng Panginoon. The young lions roar after their prey and seek their meat from God. Nakakita na ba kayo ng video ng leon na humahabol ng prey niya at nakakahuli? It is from God. It is the working of God. It is the power of God. Sabi sa verse 22, the sun arise and gather themselves together and lay down in their dens. Man goeth forth unto his work and his labor until the evening. O Lord, how manifold are thy works! In wisdom hast thou made them all. The earth is full of thy riches. So all these things, sa pagtumingin tayo sa ating paligid, mismo yung ating pagtatrabaho, yung ating paggising, pagsikat ng araw, paglubog, pag-ulan, yung mga hayop na hindi natin nakikita, ngunit kumakain sila. Yung, pag tinuloy nyo pa, pati yung mga nasa dagat. Lahat ng ito ay aktibong kumikilos, gumagawa ang Diyos. He sendeth rain. So, hindi lang ito para bang, yung laruan na disusi? Sinusian yung laruan, tas okay, ayan na, bahala na, wala na akong gagawin. No, it shows that God is consistently, actively moving in His creation. At pinapakita nito yung kapangyarihan ng Diyos. So, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, pero ang Diyos na ito makapangyarihan sa lahat sa kanyang kapangyarihan ay kumikilos siya at gumagamit siya ng mga tinatawag nga na appointed means, mga kaparaanan. At ito'y totoo din maging sa kaligtasan. Isa sa mga katotohanan na napaka-dakila sa Biblia na pagdating sa kaligtasan, soberano ang Panginoon. Siya ang nagliligtas. Ngunit maging ang Panginoon sa kaligtasan ay gumagamit ng mga kaparaanan para iligtas ang kanyang mga hinirang. Buksan lang natin sa 2 Thessalonians. 2 Thessalonians chapter 2. Sana ho nauunawahan niyo yung ating pinag-aaral mga kapatid. Kasi ho yung iba, ang alam lang, pag sinabing kapangyarihan ng Diyos, ang pumapasok lang lagi sa isip ay ano? Himala. Tama? Himala lang. At yung iba, kapag meron pang paliwanag ang siyensa, at ibig sabihin, hindi himala, ay hindi kilos ng Diyos. No, kahit sa mga bagay na ipinaliwanag ng siyensya at di-describe yun nga, yung water cycle, yun pa rin ay ano, yung kapangyarihan na kumikilos doon ay walang iba kung hindi sa Panginoon. Even in the Mother Nature, sabi nga nila, it's not Mother Nature, but it's our Father God moving and even using means. Ang sabi ho sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 13, even in our spiritual experience of salvation, ang sabi ng Panginoon, but we are bound, sabi ni Apostol Pablo, but we are bound to give thanks always to God for you. So kanino sila nagpapasalamat? Lagi sa Diyos. Sa Diyos lagi nagpapasalamat. Brother and beloved of God, because God hath what? Kailan daw? Anong sabi ho dyan? Because God hath from the beginning chosen you to salvation.
At sabi ko nga ho kanina sa ating pagsisimula, ang doktrina ng pagiging omnipotent ng Panginoon ay hindi komportable sa iba. Oo, maging sa ibang Kristiyano, lalo na ang paksang ito na ang katotohanan sa kaligtasan, ang Diyos ay soberano. Siya ang pumili. At kailangan mong pumikit, at kailangan mong gumawa ng tawag ng iba ay hermeneutical gymnastics. O sa mas anong paraan ay pilipitin ang mga talatang ito para hindi makita ang katotohanan. The Lord hath chosen you because God had from the beginning chosen you to what? To salvation. At paano mangyayari yung salvation? Through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Ang pagkilos sa banal na Espiritu at kailangan sampalatayanan yung katotohanan. At ang sabi sa verse 14, whereunto He called you by our gospel. So itong mga pinili ng Diyos, hinirang ng Diyos para maligtas, ay ano daw? Ginamit pa rin ng Panginoon ang tinakda niyang kaparaanan na ano? Tinawag pa rin sila ang pagtawag sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Nung minsan ho, ay meron akong kausap na kapatid sa Panginoon. At nung sinabi ko ako'y naniniwala sa paghirang ng Diyos, pagpili ng Diyos, or much familiar term, Calvinism, ang tanong niya agad sa akin, hindi ka na nagsosoul winning. Sino may sabi? At dito maliwanag the truth of God's choosing. Ang Diyos ay pumili. And the very next verse, the need of evangelism. Calling people by the gospel. Pero narito ho ang punto. Ang Diyos na soberano na pumili at ang Diyos na tumatawag ay gumagamit ng kaparaanan, oo, maging ang kaparaanan ng pangangaral ng Ebanghelyo sa ikaliligtas. So ano ang punto? Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Nagagawa niya ang sang-ayon sa kanyang kalooban. Kaya niyang gumawa in a miraculous way, katulad ng birhen na nagbuntis. Pero wag natin sabihin na halimbawa si Timothy, hindi siya gawa ng Diyos, kung hindi sa pamagitan lang ng gawa ng tao na pinapaliwanag. No. Even in that, God is involved. God's power is in display. So pagdating sa kapangyarihan ng Diyos, wag lang natin isipin ang mga mamirakulong mga bagay, kundi sa mga bagay na quote-unquote natural na ating napapansin, na obserbahan, ang Diyos ay makapangyarihang kumikilos sa lahat ng ito. Anong sabi ho ng salita ng Panginoon? Kahit ang ibon hindi babagsak, kung hindi sa kapahintulutan ng ating Panginoon sa langit. Even the birds are under the sovereign, omnipotent hand of God. So God uses means. He accomplished much by appointed means. Pangalawa, God accomplishes much also by divine fiat. Ano pala yung fiat? Yun ba yung taong slim? Hindi, payat yun. The word fiat, F-A-F-I-A-T, ang ibig sabihin ng fiat is command, decree, or order. By divine order. Sinabi ng Panginoon, siguro wala akong ibang pinakamagandang sa example nito kundi sa Genesis chapter 1. And God said, let there be light. That's a divine fiat. That's a divine command. Inutusan ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At sa kapangyarihan ng Diyos, sa soberano at autoridad na kapangyarihan ng Diyos, walang nagawa kung ang liwanag kung hindi lumabas. Isang magandang example ay si Lazarus. Nung namatay si Lazarus, 3 araw na siya nakalibing. Nung sinabi ni Jesus, buksan niyo yan, binuksan. Ang sabi niya, Lazarus, lumabas ka dyan. Ang patay na si Lazarus, walang nagawa kung hindi bumangon. Ang kapangyarihan ng Panginoon. So God is powerful. God is omnipotent. And in His omnipotence, He accomplished things through His appointed means. And also in His omnipotence, He accomplished things through divine decree or command. Number next,
At ito ho siguro natin na tatapusin ang ating pag-aaral ngayong umaga at tutuloy ho natin next Sunday. Divine omnipotence is power without contradiction. Yan. Una, divine omnipotence is power without limit. Walang limitasyon, pero gusto nating makita ang katotohanan that divine omnipotence is power without contradiction. Anong ibig sabihin nun itong power without contradiction? God exercises His powers only according to His will. Minsan, meron akong mga napapanood na pelikula, minsan may anime pa na sobrang lakas ng kapangyarihan niya, hindi niya makontrol. Ay, yung mga ganun. Sobrang lakas, hindi niya makontrol. Well, hindi ganun ang Panginoon natin. He exercises His powers according to His will. Sang-ayon sa kanyang kalooban at sang-ayon sa kanyang gustong gawin. At ito ang punto. God will never will anything that is contrary to who He is. To His character. Hindi niya loloobin ang anumang bagay na kontra o taliwas sa kanyang katangian. Okay? Lahat ng kalooban ng Diyos magagawa niya at gagawin niya. Pero paano ba? Gagawin niyang lahat sang-ayon sa kanyang kalooban at ang tanging loloobin niya ay ang mga bagay na sang-ayon sa kanyang katangian. Kaya ho, yung sinasabi ng iba, ang Diyos hindi omnipotent. Kasi pag omnipotent siya, ibig sabihin, kaya niyang gawin? Ano daw? Kayang gawin? Lahat. O sige nga, ang Diyos ba makapagsisinungaling? Syempre, sabi sa Bible, ang Diyos hindi so hindi niya kayang magsinungaling. So, merong hindi kayang gawin ng Diyos. So, hindi siya omnipotent. yan yung pagdadahilan at pamimiloso po ho ng iba. Well, hindi nila naunawaan ang doktrina na malinaw ng omnipotence ng Panginoon. It means that God can do all His will, and His will, and what He will do will be according to who He is. According to His character. Sabi nga ni Charles Hodge sa kanyang systematic theology, when therefore it is said that God is omnipotent, because He can do whatever He wills, it is to be remembered that His will is determined by His nature. Yung will niya ay didetermina sang-ayon sa kanyang likas. It is certainly no limitation to perfection to say that it cannot be imperfect. So hindi yung hindi pagsisinungaling ng Diyos. Yung sinabi ng Biblia na ang Diyos ay hindi nagsisinungaling, ay hindi pagpapakita ng kahinaan, hindi pagpapakita ng hindi kaperpektuhan, kundi actually ito ay nagpapakita pa mismo ng kanyang kapangyarihan na hindi niya kailangang magsinungaling at sa kanyang katangian, dahil siya ay Diyos na banal, hindi siya magsisinungaling. So, divine omnipotence is power without contradiction. Without contradiction. Ibig sabihin, pag in-exercise ng Diyos ang kapangyarihan niya na ito, hindi siya gagawa ng anumang labag sa kanyang kalooban. Well, dito ho tayo para matatapos. Isa pa. Bigyan pa ho natin ng ilang minuto. Dito tayo matatapos. Well, kung ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at kaya niyang gawin lahat, sige nga. Kaya niya bang gumawa ng triangle na bilog? Meron mga pilosopo na ganyan. Kaya niya bang gumawa ng bato na sobrang bigat na hindi niya kayang buhatin? At minsan, sa mga kapilosopuhang tanong ho na yan, kapag hindi natin pinag-isipan ng maayos, ay natatameme at natatali ang bibig o dila ng mga mananampalataya. Well, kaya bang gumawa ng Diyos ng bilog na triangle? Kaya niya bang gumawa ng bato na sobrang bigat na hindi niya kayang buhatin? Ang sagot ho dito, tanong na ito ay logically flawed. Hindi lapat sa logic.
questions. Ang magandang tanong, ang magandang sagot ho sa tanong na ito ay isang tanong din. Sabihin mo doon sa tao, well, kaya bang gumawa ng Diyos ng isang bilog na sabihin mo doon sa tao, describe mo nga. Bilog na triangle, i-describe mo. Ano yun? Pwede bang iguhit? Kaya bang gumawa ng Diyos ng wala? Well, wala. Dahil walang gagawin. Kasi wala. And the same is true dun sa pangalawang tanong, kaya niya bang gumawa ng batong sobrang bigat na hindi niya kayang buhatin? Well, kaya niya gumawa ng bato na sobrang bigat at lahat ng batong mabigat kayang buhatin ng Panginoon. Therefore, again, that question is flawed and does not fit God. So muli, ang kapangyarihan ho ng Panginoon maliwanag kahit sa mga pilosopo ito ho ay kahit ang mga pilosopo ay hindi uubra at maliwanag sang-ayon sa salita ng Diyos na ang ating Diyos ay Diyos na soberano. Sa susunod ho natin pag-aaral, titingnan ho natin ang mga praktikal na implikasyon ng pagiging soberano ng Panginoon. And if we will have enough time, we will look at the Bible to look at the omnipotence of God displayed. Yung mga pagiging omnipotent ng Panginoon na nakadisplay sa mga bagay-bagay na makikita na kanina lamang nakita natin sa nature. Displayed ang omnipotence ng Panginoon. So next Sunday ho ay titingnan ho natin yung mga bagay ho na yan. But I do hope na sa simpleng pag-aaral ho na ito, sa mga talata ng Biblia na atin hong pinigyang pansin, na makita ho natin na tunay ang ating Diyos ay Diyos na soberano. Let me add, sa atin ho na kating-katinang makalabas, kating-katinang bumalik sa normal ang ating mga buhay, nais kong sa mga Kristiyano, sa ating mga patiran, ang ating Diyos maging sa coronavirus. Hindi siya nasa langit, nagkakabot ng ulo, pambihira, ano bang gagawin ko? Hindi ko napigilan yung isa na tuloy doon ang sakit. All under God's sovereign control. Now, hindi man natin maipaliwanag, nananatili pa rin totoo na ang Diyos ay Diyos. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa iyong dakilang kabutihan, sa iyong kapangyarihan, sa iyong katotohanan. Tulungan mo kami na tumiwala, magpuri, katotohanan na ikaw na aming Diyos ay Diyos na soberano. Ang Diyos na gawin kahit katiting. Pero ikaw na aming Panginoon ay nasa kalangitan at ginagawa mo ang sang-ayon sa iyong kalooban. At sa iyo, Panginoon, ay walang imposible. Ang iyong kalooban ay laging magaganap. Kaya po, Panginoon, sa anuman ang aming hilingin, sang-ayon sa kalooban mo, ay dinirinig mo kami at gaganapin mo ito. O Panginoon, purihin ka. Walang ibang Diyos na kagaya mo. Walang ibang Diyos na tulad sa iyo na may ganitong kapangyarihan. Dahil ikaw lamang ang nag-iisa at tunay na Panginoon. Muli, ikaw po mag-ingat sa amin mula sa mga katuruan na pumapaligid, sa mga paligid-ligid na katuruan na taliwas sa katotohanan, na baliko ang kaisipan. Tulungan mo kaming tumindig sa katotohanan ng iyong salita. O Panginoon, kapusin man ang aming isip para ipaliwanag. Hindi man kami makahanap ng saktong larawan o ilustrasyon para maunawaan. Pero Diyos, tulungan mo kami na magtiwala at tumaniwala sa iyong salita na maliwanag nagsasabi na ikaw na aming Panginoon ay nasa iyo ang lahat. Ama, ihanda mo rin kami sa pagpapatuloy. Ikaw po magpala maging sa pangangaral ng iyong salita.
Ang aming mga kapatiran na sa mga bahay-bahay, yung po nawang tulungan. At nawa lahat ng ito'y mauwi sa kapurihan ng iyong pangalan. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. At ako tayo sa break time at 10 a.m. ho, magsisimula ang ating gawain, maging ang live streaming po. God bless po.